Congressman Sandro Marcos bumanat na din kay Senator Amy Marcos. Pangulong Bongbong Marcos labis na nalulungkot sa nangyayari sa kapatid. Kakasuhan na nga ba si Senator Amy? First Lady Liza Marcos nagsalita na din. At ang kumakalat na chismis na hindi daw tunay na anak ng Marcos si Amy Marcos? Banat din ng mga loyalista sa paratang ni Amy na kung iisa na lamang ang kidney ni PBBM, kaya pa ba itong magdroga? Congressman Pulong Duterte, hinihiling ng follicle test si PBBM at upang patunayan kung tama ba ang mga paratang ni Senator Amy Marcos. INC rally natapos lang ng 2 araw. BP Sara bigo na mapalitan at mapatalsik si Bongbong Marcos. Nagsalita na din si Congressman Sandro Marcos, panganay na anak ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa paratang ni Senator Amy Marcos na nagdodroga umano ito at ang kanyang mga kapatid. Aniya, I have always acknowledged and respected the role my tita, Senator Amy Marcos, played in the early part of my public life. That respect remains, which is why that will be the first and the last I will be speaking on this. It pains me to see how low she has gone to the point that this resort to a web of lies aim of destabilizing this government to advance her own political ambition, to further repeat on an accusation against President Marcos Jr. and the First Lady, and for the first time ever myself, that is not only false but dangerously irresponsible. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. Sumagot naman agad si Senator Marcos sa mga sinabi ni Sandro Marcos. Aniya, gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Magpapa-DNA test ako at magpapa-hair follicle test sila. Nalulungkot naman si Pangulong Marcos sa mga nangyayari ngayon kay Senator Amy Marcos. Hindi naman ito kakasuhan sa mga maling paninira sa kanya dahil umano'y nangingibabaw pa din ang pagiging kapatid at kadugo nito. Maging si First Lady Liza Marcos ay nagsalita na rin. Ayon sa kanya, hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mapagpapatikos at mga salitang napakasakit. Hindi ganon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng konti. Usap-usapan din sa mundo ng social media ang pagiging ampon umano ni Senator Amy Marcos at di umano ito tunay na anak ni Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa mga netizens at mga kwentong kumakalat na si Amy Marcos ay anak ng isang alkalde ng Maynila na si Arsenio Lacson. Isang alegasyong hindi kailanman napatunayan at paulit-ulit nang itinuturing na chismis lamang ayon sa mga political observer. Trending din sa social media ang mga balitang iisa na lamang umano ang kidney ni Pangulong Marcos dahil idinonate daw ito ni Junior sa kanyang amang si Ferdinand Marcos Sr. Ayon nga sa mga loyalista, imposible daw talaga na ang mga bintang na ito ni Senator Amy Marcos ay totoo dahil kung iisang kidney na nga lamang meron ang Pangulo ay hindi nito kakayanin ang mga toxic na ipapasok ng mga droga kung talagang gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. In 1983, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., then the governor of Ilocos Norte, made a profound personal sacrifice by donating one of his kidneys to his father, further President Ferdinand E. Marcos Sr. This act of love and devotion came at a time when his father's health was deteriorating and a kidney transplant was urgently needed. Diretsa namang pinatutsadahan ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang pagsigunda sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na umano'y paggamit ng droga ng Pangulo noong gabi ng Lunes, November 17.
Aniya nararapat daw na gawin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang magpa-follicle test upang mapatunayan kung tama ba o mali ang mga paratang ni Senator Amy Marcos. Samantala, tinapos na ng INC ang kanilang rally ng 2 araw lamang na dapat sana ay 3 araw. Bigo ang grupo ni VP Sara Duterte na patalsikin ang Pangulong Marcos Jr. at paupuin siya bilang bagong presidente. Kayo po, ano po ang inyong mga masasabi tungkol dito? Malaya po kayong makakapag-komento sa ibaba. Maraming salamat po. Panoorin natin ang kabuuang balita. News. May nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer, kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. Ma'am, yung mga kaalyado po si Vice President Sara ng Pangulo. Sara Duterte na nananawagan ng pag-resign na ni Afternoon, ma'am. Yung mga kaalyado po si Vice President Sara Duterte na nananawagan ng pag-resign na ni Pangulong Marcos. So magiging option ba ito ng Pangulo? At categorical po na maaari niyo pong sabihin na hindi kailangan magre-resign ng Pangulo. Kanino pong supporter ulit? Vice President Sara Duterte. So kailangan pa po bang i-memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo, ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Follow up lang, ma'am. Mami, while si President Marcos po ang nagsimula nitong pag-investigate dito sa corruption allegations, hindi po nyo ba nakikita na nagbubumirang ito sa kanya at bandang huli siya pa yung talaga mapupuntiran nitong investigation na ito? Hindi po natin nakikita nagbubumirang ito, pero ito ang nais ipakita ng mga propagandista, mga destabilizers para mailihis ang issue tungkol sa talagang nasasabing sangkot dito. Mga sangkot na nanais na makaligtas at makalusot. Dahil kapag nawala ang Pangulo sa kanyang pwesto, malamang muli magiging maligaya ang mga nasasabing sangkot dahil ang susunod na liderato, ipagpapatuloy kaya itong paninindigan ng Pangulo na sawatain at pugsain ang korupsyon. One related question from Ivan Mayrina. Yusek, does the President feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? What do you mean? Yung siya po mismong sasagot. Ano bang dapat sagutin? Well, corruption allegations and the allegations of drug use. Sino po ba ang nagbibigay ng aligasyon tungkol sa korupsyon? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya, at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Pero ganun pong hindi siya magbibitiw ika ninyo. But how is this going to affect his governance? Kasi whether true or not, meron po itong impact, for example, maybe sa international community or maybe domestically, meron pong mga nagdududa sa mga aligasyong ito. Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta nagaling sa St. Luke's about the drug test at pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke, lahat po yan ay nasagot na. So, hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon.
Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, sa mga naging accusation, revelation kay Pangulong Marcos, from video ni Saldico hanggang yung kahapong statement ni Senator Amy Marcos, sa assessment niyo, nakatrigger ba ito ng public outrage against the President? Sa tingin po natin, nakatrigger ng public outrage, hindi sa Pangulo. Kung hindi bumabalik ito sa kasinungalingan nila Saldico at saka ni Senator Amy Marcos. Marami na po mga eksperto, marami na rin po na mga liderato na nagpapatunay na ang sinabi ni Saldico ay kaduda-duda. Hindi magmumula sa amin, kundi yung iba mga mambabatas na nagsasabing hindi ka panipiniwala ang sinabi ni Saldico. Kaya mas mabuting umuwi siya dito para patunayan niya ang kanyang mga bintang. Bintang na sa ngayon ay walang basihan. Patungkol kay Senator Amy, kitang-kita naman po natin kung sino ba yung kanyang pinoproteksyonan. Kitang-kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may issue tungkol sa korupsyon na si Vice Presidente. Hindi man lang niya iningayan ang patungkol sa issue ng confidential funds. Hindi rin niya iningayan ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang iningi niya dito ay pabor pa mismo sa taong umaming siya ay murderer. Hindi man lang yata niya inisip ang kalagayan ng mga taong di umanong biktima ng EJK. So kita niyo naman kung saan siya patungo, kaya wala siyang gagawin kundi isang desperadong aksyon. Sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanyang mga kaalyado. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Just a reaction lang from Palace. Ang House of Representatives kasi kahapon, yung mga House leaders sinabing solido po ang House of Representatives kay PBBM and fully support PBBM sa kabila po ng kaliwat ka ng ingay na ibinabato sa Presidente. Maraming salamat at dahil marami pa rin po naniniwala sa ating Pangulo. Dahil ang mga taong gumagamit ng kanilang isipan at nag-a-assess ng katotohanan, maniniwala sa ginagawa ng Pangulo, ang pagsugpo sa korupsyon. Alam nila na ang lahat ng ibinabato sa kanya at ingay na ibinabato ng mga destabilizers ay pawang ingay lamang upang magdulot ng kaguluhan sa ating bansa. Ma'am, nasagot niyo naman po yung issue na yung regarding sa legal na hakbang ng posibleng legal na hakbang na gagawin ng first couple laban kay Senator Amy Marcos. Sabi niyo wait and see. Pero kukuha lang po ako ng reaction din. Si Majority Leader Sandro Marcos nagbigay din ng pahayag kay Senator Amy at sinabi niya na hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tinawag niya itong web of lies. Reaction mo. The Palace. Yung kasinungalingan naman po talaga, kitang-kita niyo naman po. This is the same playbook ng kanyang mga kaalyado. Unang araw pa lang yata sa Maisog Rally, ito na po ang iniingay. Pero after a while, nagsalita ang dating Pangulong Duterte na walang katotohanan ang kanyang binibintang patungkol sa paggamit ng droga laban kay Pangulong Marcos Jr. So paiba-iba ng kwento, pero isa lang ang adhikain, tanggalin ng Pangulo sa pwesto. Yun po sinabi ni Majority Leader, ma'am. Sorry, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. At yun nga, ano po yung reaction ninyo dyan? Well, I cannot speak for Congressman Sandro. Kung ano po ang sinabi po niya, although meron akong kopya, sabi niya hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. I think he's talking about the character, the attitude of being a sibling. So, totoo naman, sa kapwa natin Pilipino, hindi naman talaga asal ang manira ng sarili mong kapatid. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. Nung mga nakaraang linggo, nakapagbigay na po ng assurance yung Malacanang regarding po dun sa mga economic indicators tsaka targets na ma-achieve. Kaso recently po, after po mag-resign ni Executive Secretary at ni DBM Secretary Pangandaman, can the government, is the government still confident na ma-achieve pa rin niya yung mga economic targets niya this year? Yes po, yan po nga ang ating good news. Ekonomiya ng bansa na nanatili matatag at bukas.
para sa mga investors. So mamaya babanggitin ko yan. Follow-up na lang po. Bali, paano po ma-maintain ng Marcos administration yung trust ng public at ng business sector? Unang-una, ano po ba ang nilalabanan ng Pangulo? Kitang-kita po natin ang nilalabanan niya, korupsyon. Kapag po ba kayo ang investor, hindi po ba mas gugustuhin niyo ang leader na kumakalaban sa mga korupsyon, sa mga maanumalyang trabaho sa gobyerno? So, kung kayo investor, mas dapat kayo magtiwala sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil kahit mismo siya, ang gusto niya, malinis ang bansa mula sa korupsyon. Bali ma'am, so far wala pong business sector, business group na lumapit sa Malacanang para mag-follow up kung ano na nangyayari dun sa mga cabinet. Wala akong update sa ngayon. Thank you po. Isang related question mula kay Chloe Ofana, Business World. Good afternoon po. Yung pag-aasahan po kay Secretary Recto as ES, isa po ba doong reason is yung para matulungan po ang Philippine economy to improve sa Q4 and ma-reach po natin yung GDP growth target natin for the year? Hindi naman nawawala ang pagiging ekonomista kay Executive Secretary Raf Recto. So kung ano po yung maitutulong niya, ibibigay niya naman po yun. So we expect po a bigger role from Secretary Recto po para to reach these targets? Yan naman po ang kanyang pinangako. Thank you po. Sunod na tanong mula kay TJ Mendoza, Net25. Good afternoon, Yusek. What do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Amy Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa kanyang mga statement na even during the president's teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So, alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. And a quick follow-up lang po, is it the right time to for PBBM to do a hair follicle test? Kasi kanina po may post po si Senator Amy Marcos, sabi niya kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test ng si PBBM. Same station? Yes, Net25. Yes. Ulitin natin. Ulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng